Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, good news ha. Kasi matagumpay ang Maisog Parade na sumabay doon sa Philippine Independence doon sa may New York, USA. Umabot ata ang sumali ng 400 lampas pa ata daw, 4,000, something like that. Okay, thank you so much po sa inyo. Nakikita na po natin, naramdaman na po natin na mismo doon sa Amerika ay napakaraming Pilipino ang gusto ng pagbabago, nanawagan na bumaba sa pwesto itong pamilyang Marcos at Lisa Tanas. Alright, so madilim na po ang Pilipinas. Diretsahan na usapan tayo. Ang bansang Pilipinas ngayon ay hawak ng demonyo. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon, itong pabagsak na po, pabulusok na ekonomiya ng Pilipinas. Ito na ngayon, ramdam na po ng mga Pilipino ang katarantaduhan sa pamumuno nitong Marcos Jr. Okay? Alright, so unang-una, congratulate muna natin ng lahat sa patuloy nyo. Marami pong salamat sa inyo sa patuloy nyo pag-subscribe sa aking channel, Mr. Latigo TV. And guys nyo po dyan, mga OFW, ating mga bagong bayani, naway nasa magandang kalagayan po kayo ngayon. And patuloy po tayo dito. Okay, so ito na nga yung isang economist na talagang diretsahan niyang nagkomentaryo sa pamamalakad ni Marcos Jr. sa ating bansa. Nakatutok po siya sa ekonomiya at siya mismo sa dalawa niyang mata nakikita niya ang pabulusok na pagbagsak ng ating ekonomiya, lalo na doon sa panerbisyo ng kuryente, sa private sector o kung ano pa. Alright, so para po natin matunghayan, narito po ang video kung saan detalyado po ang lahat-lahat kung ano nangyari sa ating ekonomiya ng ating bansa. Okay, and later on, magkakaroon po tayo ng kuro-kuro. Kumbaga, komentaryahan po natin ano ang katotohanan, maidagdag po natin dito. Pwede po kayo mag-comment dyan, section natin, comment section. Pwede po kayo dyan mag-comment later on. Okay, tuloy po tayo. Ang palamurang presidente na si Rodrigo Roa Duterte ay binalaan ng mga bilyonaryo sa kanyang termino na ipapakulong niya ang mga ito kapag hindi naibigay sa taong bayan ang maayos na serbisyo ng kuryente at tubig. Kaya naman, sa panahon niya, bihira pa sa patak ng ulan ang nararanasang pagkawala ng kuryente o rotational brownout at schedule na pagkakaroon ng tubig lalo na sa Kamaynilaan. Hindi maitatangging natinag talaga ang malalaking kumpanya sa banta ng palamurang Pangulo, na malinaw na ang nagbibinipisyo ay ang publiko. Samantala, si Marcos Jr. daw na nakapakabait ay hindi magawa ng paraan na pigilan ang mga pangyayari na namang palaging brownout tapos sobrang taas pa ng bill, gayon din ang tubig. Sa katunayan, makailang araw nang walang kuryente sa airport ang tinaguriang mukha ng bansa ay madilim, mainit at kalbaryo ang hatid sa mga turista, at tapos sasabihin ni Bongbong Marcos na sisikapin niyang makaakit ng mga negosyanteng mamumuhunan sa Pilipinas. Ang isyu ng patuloy na pagiging worst ng airport sa Pilipinas ay binigyan nga ng komento ni Mr. J. Sanza dahil aniya ay, "Maganda talaga ang bagong Pilipinas. Sa NAIA terminal palang kitang-kita na ang mga patunay. Nagkalat ang mga pasahero, bata, matanda, may sakit, dayuhan o Pinoy, karamihan nakasalampak sa sahig na animoy mga refugees. Buhay na buhay po ang demokrasya sa bagong Pilipinas, kaya bahala ka na sa buhay mo kapag tumuntong ka sa International Airport ng Pinas. Walang sapat na upuan, napakahina ng aircon, malamlam ang sindi ng ilaw, makupad ang facial recognition machine sa immigration. Suplado at mainit ang ulo ng mga airport employees. Iyong mga mahilig maghanap ng link, punta kayo sa page, account ni Chris at Laurete Chu para mahimasmasan kayo. Hindi ko ugali ang maglagay ng link, alam nyo yan. Ang palala na problema sa kuryente ay binigyan naman ng komento ni Joy De Vivre dahil aniya ay,
Hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha itong si Bongbong Marcos para sabihin na maganda ang hinaharap ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng napapadalas na red alert sa supply ng kuryente. Kapal mo. Ang taas na ng kuryente, tubig, toll, convenience fee Kapal sa talaga ng GCash, mukha ni bigas, Marcos. pamasahe hindi naman Kapal. humahabol ang kita ng Kapal daw, ordinaryong kapal. Pilipino. 2 taon na, napanis na kami kakahintay ng mga energy investment na sinasabi mong kinalap mong, king ina mo, ka. Tama. Asa na yun, and yet, ang kapal ng mukha mong sabihin na masigla ang ekonomiya. Yes. You were not meeting your targets. Sino kasi ang nasa matinong pag-iisip para magbuhos ng pera sa bansang wala naman sapat na supply na kuryente, walang Tama, space sa tama, pag-unlad sa Pilipinas? The energy supply dictates the growth the economy. Paano ka mag-a-accommodate ng mga bagong negosyo wala kang kuryente na maibigay? Tama. Panay ka PR. Gago. Maawa ka sa taong bayan, kung di mo kaya gawa ng solusyon yan, alis na dyan, salute ka na eh. Ayon naman kay KLCI. Can you imagine it's 2024 and this country has to deal with rotational blackouts? Tapos ang tapang-tapang pa natin makipag-away. Tama, Pag rotational brownout tayo, at sanay na ang Pilipinas sa ganito, kahit pa 1 billion pesos ang budget mo to do tourism campaigns, tourists won't come. Kahit domestic tourists, bad trip pagpupunta ng La Union, Zambales, Marinduque, etc., tapos they paid good money to stay in resorts and brownout lang. Yung mga resort di naman lahat yan can afford to buy or run 20 to 30 kVA generators. And wag na tayo lumayo. Ang bungad natin sa mga turista, brownout for 3 hours sa NAIA. So ang suggestion ko lang bago tayo makipag-away kahit kanino, ayusin sana ang pinaka-basic services natin. Tama. Hindi ganito sa panahon ni PRRD. Even Yes. Pinoy hindi ganito. 2 years na kayo sa pwesto sana kahit ma-maintain lang. Tama. Yung senators natin, busy kay Alice Guo. Yung congressman natin, busy paaminin ng mga fishermen na naghirap sila mangisda sa time ni PRRD. Kanya-kanya na ata tayo. Ang hindi maayos na serbisyo ng kuryente ang pinakaayaw ng mga negosyante kaya tiyak hindi nauuna sa listahan nila na mag-invest sa bansa. Tapos ang mga ekonomista ay puro bobo at tanga pa, bagay naman na binigyan ng komento ng economist na si our brand doctor. Panuorin ang full video para sa iba pang detalye ng kanyang pahayag na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Okay, pause muna tayo dyan, ano. Ayun na. Ganito kasi yon. Di ba po, panay travel nitong tinawag nga to na dati Apple Lakay. Ngayon tinawag na siyang Apple Lakbay. Sipin nyo ha, nakailang travel na po itong si Marcos Jr. Sumatotal 22 travel. Okay. Ang tanong, pera mo ba ang ginastos? Marcos, sarili mong pera ba yan? Hindi. Pera ng taong bayan. Okay? Sa tuwing umaalis siya, at sa tuwing pauwi na siya rito, dumating siya rito, anong sabi nito? Diba ginagago lang tayo? Anong sabi niya? I am so proud that the fruit of my travel to other country gains a lot of recognition and an investment for almost 20 billion, 300 billion, something like that. Okay, numero. Dami, di ba? Papalakpak tayo niyan sa mga nauto. Okay, ang tanong, nasaan ngayon ang mga investors na lagi mong pinupuntahan sa ibang bansa? Ang pinakalitis ngayon, napunta siya ng Brunei. Tapos umiskala siya dun sa Singapore para magyabang na siya daw ay matalino, gagawin niya ang lahat para daw agawin at tayo po ang may karapatan sa West Philippine Sea. Yan ang pag-iisip na isang taong ugok. Okay? Walang alam sa foreign policy. Kaya nagkagulo sa West Philippine Sea dahil binago niya ang foreign policy. Sa panahon ni Tatay Duterte, walang gulo. Di ba po na-interview yung mga mangingisda doon? Anong sabi nila? Di ba napahiya ang mga kongresista na isinalang sila doon
pinatawag sila doon sa kongreso. Anong sabi ng mga mangingisda? Nung kapanahon na ni Tatay Duterte, yan po sa Masinloc, malaya po silang nangingisda. Tama, di ba? Huwag po tayo magsinungaling. Pero ngayon, sa panahon nitong bangag, anong nangyari? Ipinagbawal na sa kanila, ginigipit na sila ng China. Sa kanong kadahilanan? Dahil si Marcos Sr. ay naggagaling-galingan na he's a brilliant, binago niya ang foreign policy. Okay, ano lang naman ang ipagpatuloy mo ang napag-usapan noon ni Tatay Duterte sa China? Ano lang naman ipagpatuloy no kung para sa iyo ang ginawa noon ni Tatay Digong ay para sa Pilipino? Di ba po? Nakita mo naman bago ka naging presidente, di ba? Nakita mo naman na malaya ang mga mangingisda na pumupunta sa Masinloc. Pero sa panahon mo ngayon na ikaw ang presidente, nagpapakitang gilas ka na wala ka namang utak, wala kang alam. Second year college ka lang, BBM. Yan ang katotohanan. Huwag mo kaming tarantaduhin. Alam ng Pilipino na hindi ka nakatapos ng 4 years. Kaya nga nagdadalawang isip ang mga matanda nung kapanahonan ng 2022 election kung talaga bang ibubuto ka dahil bubuka na presidente. Kaya ito ang nangyari ngayon. Mismo ang ating ekonomiya ay pabulusok, pabagsak na po. Mataas na ang value ng peso. Alam mo, ang piso ngayon, isang guhit na lang equivalent to 60 pesos against $1. Ang investment natin, statistic, bumagsak ng 60%. Ang ating bilihin ay tumaas na. Ang unemployment ay tumaas. Ano to? Nasaan na yung mga puro mo pangako, yung mga puro kahambugan mo na galing ka sa ibang bansa, kung saan ka napunta, pag-uwi mo rito, marami daw mga investor. Nasaan siya ngayon? Walang gumagalaw. Tigilan mo ang katarantaduhan mo, Mr. Marcos. Tigilan mo na yan. Wala kang alam. Second year college ka lang. Bumaba ka na sa Malacanang, maawa ka sa taong bayan, huwag mong ipahamak ang mga Pilipino sa kabubuhan mo. Second year college ka lang, wala kang alam. Yan ang totoo. Okay, patuloy tayo. Mula po sa panahon pa, nung unang panahon pa, pagkatapos nating makamit ang ating independensya mula sa mga Amerikano, puro mga palpak, mga bobo, mga inutil ang ating mga economic managers. Paano ko po nasabi ito? Unang-una, pinabayaan po natin ang ating sektor ng agrikultura. Samantalang ito po ang pinaka-foundation of any nation and the mother of all industries because it deals with food production. Sinadya pong pabayaan ng ating mga liderato, ng ating mga ekonomista, ng ating mga negosyante, ang ating sektor ng agrikultura. Kaya po, nagkulang ang pagkain, kaya po tayo umangkat, kaya tumaas ang presyo ng mga bilihin. At kasama dyan, tumaas ang mga sahod ng mga Pilipino. Magkuskulan pa nga po ang ating mga pinapasweldo para makabili ng pagkain ng ating mga kababayan. So, pinabayaan ng agrikultura, nagkulang ng pagkain, tumaas ang presyo, nagangkat po tayo, hindi lang po yan. Dahil po tumaas ang mga sweldo ng ating mga kababayan kumpara sa ating mga kapitbahay sa Asia Pacifico, ano nangyari? Lahat po ng mga dayuhan ng mga foreign investors ay nagsilayasan at siyang nagpuntahan sa ating mga karatig bansa. Po, wala po tayong maakit ng mga investor, hindi po dahil sa tsa-tsa. Lahat po ng mga dayuhan ng mga foreign investors ay nagsilayasan at siyang nagpuntahan sa ating mga karatig bansa. Nagpunta po sa mga China, nagpunta sa Indonesia, Malaysia, Thailand, nagpunta sa, siyempre, Singapore ang una, nagpunta sa Vietnam. Pati po Myanmar at Cambodia, marami na po nagpupunta mga foreign investors dahil namamahalan po dito sa Pilipinas. Bukod sa taas ng presyo ng ating mga utilities katulad ng kuryente. Kaya po wala po tayong maakit ng mga investor. Hindi po dahil sa tsa-tsa, kundi mataas ang cost of doing business dito sa bayan natin. Dahil nga po, puro mga bobot inutil ang ating mga ekonomista. Okay? Dahil po pinabayaan ang agrikultura, kaya pinatay ang ating mga manufacturing
ang ating mga industry. Okay, nawalan po tayo niya, nagsara. Kaya nga po tayo export ng mga ating mga trabahador. All those vital signs indicate only one thing. This is Willie Arcilla, your brand doctor and inclusive economist. Allow me to share some of my thoughts about what's going on with the economy. As we all know, our economic growth is slowing down, slower than expected. Our unemployment is rising. Inflation continues to increase. And even the peso dollar rate continues to deteriorate. All those vital signs indicate only one thing. The economy is being mismanaged. Hindi po wasto, hindi po tama ang pagpapatakbo ng ating ekonomiya. Kaya lahat po tayo ay nagdudusa. Poverty and destitution continues to worsen. Hunger and malnutrition is at record highs. Joblessness is all-time high. Aside from the unemployment rate, there is also underemployment. Ibig sabihin, hindi sapat ang kinikita ng ating mga manggagawa at sila'y naghahanap pa ng mas mataas na sweldo. Not to mention 15 million OFWs who have left the country in search of better opportunities abroad. Kaya talagang sa suma total, mas mataas po talaga ang ating joblessness. No? And of course, homelessness is also happening. Imported everything, and number 4, we exported nothing. Wala na po tayong ginawa kundi umangkat mula bigas hanggang sasakyan, hanggang kotse. Wala na po tayong mga produkto na wala tayong produkto sa agrikultura at wala din po tayong naging mga manufactured products na siyang in-export. So we neglected agriculture. Number 2, we killed manufacturing. Number 3, we imported everything. And number 4, we exported nothing. Sa katunayan po, ang ating number 1 export na electronics ay siya rin nating number 1 import. Dahil 10% lang po ang ating dinadagdag dyan sa value added sa pamamagitan ng ating sweldo ng ating mga manggagawa. Ulitin ko, ang materyales ng ating electronics ay imported din po. Kaya pag tumaas at bumagsak ang presyo ng piso, tataas din ang cost ng ating import, tataas din ang cost ng ating export. Okay, so nako po, napakamaliwanag ang sinabi po nitong Dr. Economist. Hindi ko lubos akalain na ang ating bansa, lalo na sa pamumuno nitong Marcos Jr. na to, ay puro kamalasan. Okay? Klaro po ang sinabi niya, pinabayaan ng ating agriculture, Bakit po nagkaganito? Isa lang ang masasabi natin. Wala na po tayong maasahan kay Mr. Marcos Jr. Bangag, yun ang sabi ni Tatay Digong, dahil wala naman talaga siyang alam. Alright? Ang ating ekonomiya na po ngayon ay pabagsak ng pabagsak. Kasasabi lang po ng Dr. Economist, I forgot her name, puro na lang tayo import, it's only 10% ang ating export. Anong ibig sabihin yan? Lahat po na binibili natin, ginagamit na sa hantang pagkain, pati bigas, puro ini-import. Kaya pala, lumabas yung pasabog ni Maharlika noon, na gusto pala ni Marcos Jr. na hawakan ang Department of Agriculture. Sa anong kadahilanan? Sinabi na yun ni Maharlika, dahil pala, para pagsilbihan niya itong mga supporter niya noong kapanahunan ng kampanya who invest money during her campaign. Billions po, billions, hindi million, billions. Nakita mo yung pinasabog ni Maharlika, yung mga involved doon sa bigas. Okay? So napakaraming problema ang bansa na sa tingin mo, sa tingin ko at sa tingin natin lahat hindi po kayang lutasin ni Marcos. Saan nag-umpisa ang lahat? Marcos wants
to copy-paste her late grandfather, but Marcos Jr. has nothing but a second-rate trying hard copycat. Kahit kailan, ang second-year college ay hindi magiging talino ng isang abogado. Tama po ba? Ang problema kay BBM na naging presidente ngayon, nagtatali-talinuhan na ang tawag nito, pinapakita sa akin na magaling siya. O naman, magaling ka magsalita. Nabubuhay mo yung patay, di ba? Nabubuhay ni Marcos ang patay. Doon ho, nabudol ang mga Pilipino. Okay? So, mga kaibigan ko, ipagdasal natin lagi ang seguridad ng mga Duterte dahil inuulit ko, ang mga Duterte po ay threat sa mga Marcos. Dahil sa anong kadahilanan, wala ng opposition ngayon. Ang yellow, pink ni Lobredo noon at saka yung mga komunistang party list at saka ibang mga bilyonaryo na mga manluloko. Ay ulitin ko pala, 'di ba po sa panahon ni Tatay Digong, sinong presidente ang natakot na nagbayad ng billions na utang? 'Di ba po si Lucio Tan, yung may-ari ng Philippine Airlines? 'Di ba po? Ang dami ng mga presidenteng dumaan sa panahon na 'yon. Bakit doon niya ipinagkatiwala na kailangan na siyang magbayad ng utang sa panahon ni Tatay Duterte? Isa pong rason, he trust 101% President Duterte before. He trust the President that he will manage well our country. Kaya po siya nagbayad. Pero yung ibang mga, mga bilyonaryo na mga businessman, kagaya ng may-ari ng ABS-CBN, na nakitaan sa kapanahunan ng hearing dyan sa may kongreso, nakitaan na meron silang kataranta doon, kaya hindi po sila nabigyan ng prangkisa. Muntik na sana makalusot kaso lang naharang ni Congressman Marcolita. Okay? So, mga Pilipino, buklatin na po natin ang mata, magkapit bisig na po tayo, sumani po tayo sa maisog didiis. Tayo pong mga nabudol nung kapanahon na ng 2022 eleksyon na binudol ni Marcos Jr. Bangag at ni Lisa Tanas. Tinawag na po tayo ngayon na maisog didiis. Tayo po ang totoong Pilipino na naninindigan na hindi po tayo mukhang pera. Dahil ang pinapagalaw ngayon ng Marcos administration, puro pera. Papayag ba tayo na maubos ang pera natin bago si Sara maging presidente? Isipin niyo po yan, walang benepisyo ang mga Pilipino, mataas ang bilihin, lahat mataas. Lumalabas ngayon ang agwat ng mayaman at saka mahirap ay napakataas. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Naway nagustuhan nyo itong ating kuro-kuro at saka ang video ito na napakaliwanag, maliwanag pa po sa sikat ng araw. Ano po ang nangyari sa bansang ito? Okay? Maawa po kayo, tingnan nyo ang mga anak nyo, tingnan nyo ang mga apo nyo. Kung walang nagawang ang administration na to, walang future po ang inyong mga apo at mga anak.